So magandang araw ka ba? Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang isa sa mga series po dito sa semifinals kabola. And then magbibigay ulit tayo ng suggestion sa dalawa pang ulit na na-eliminate na po na team kabola trade suggestion. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So pag-isapan muna natin ito, mga comments kabola. Unahin na po natin ito. Sabi po ni Azinto Arisiaga, pwede si Teng trade sa Ginebra, wag na SMB na lang, wala na, puro matanda na ang players, bata pa si Teng. Hindi ko magets po yung point. Pero of course, kapag ikaw yung team mo, yung medyo may katandaan na, syempre ugustuhin mo kumuha ng mga batang players. So hindi ko makakuha kung anong pinopoint out dito, kung gusto niya sa San Miguel o sa Ginebra, no? Then sabi po na Adrian Dulay, kung si CTC ang pinili at wala namang masasabi sa kakayahan niyang champ, coach siya ng tanong, payag ba siya na iwanan ng favorite team ni Chulalay? So yun, pinopoint out niya kabola, napapayag ba, diba, ang SMC na iwanan yung Ginebra? Although of course, pwede ba niyang pagsabayin? Pwede rin naman, di ba? Pagsabayin niya kabola, pilit niyang pagsabayin. Pero yun nga, di ba? Yung alam naman na natin, nakita na natin na medyo tagilid nga talaga pag hindi po nakafocus yung head coach kabola dito sa national team natin. Pero coach Tim Con pa rin yan, di ba? He actually led yung ating national team to Agilas gold dun sa Asian Games kabola out of nowhere. So we know the capacity of a coach Tim Con. Na ito nga po yung controversy na maganda pag-usapan ngayon kabola. Kasi nag-post si Snow, diba? San Miguel, Ginebra kasi ulit. Sabi ni Snow, I don't think SMB, Ginebra will be scripted on their own. Remember, RSA is for the company flagship team while R. Francis is the governor of Ginebra. It won't be rigged, just my opinion. So, para sinasabi niya, amanos na laban ito kabola. O sino talagang better team, siya na po yung mananalo. Kumbaga, wala pong bibigyan po ng kalamangan ito pong management kabola. So, sino talaga yung better team, yun yung kanila pong susuportahan, kumbaga kabola. Then, biglang nag-comment si Alex Cabagnot, no? Sabi ni Alex Cabagnot, in my humble opinion, the games I played against Ginebra, it was never scripted or planned out. May the best team win and the best team usually wins. First, of course, hindi nakakagulat, di ba? Na may mga fans po na pag-iisipan na scripted po yung magiging laban, di ba? Bakit? Kasi of course, we know naman kung ano po yung ginagawa po ng San Miguel Corporation, di ba? With the help of Terra Firma and the Northport Batanguer. Dami-dami ang nag-raise agad yung eyebrows, di ba? Si Arvin Tolentino biglang na-injured, di ba? Doon sa game nila. Doon po sa quarterfinals. So, mga ganong klase po ng mga pangyayari kabola. And then, yung mga, of course, yung mga unfair trade po na naganap, di ba? So, lahat yan led to this disbelief kabola about this one. Pero one thing, ang indirectly reading between the lines niya, dito sa post ni Alex, ang hindi ko mawari kung bakit hindi niya dinirekta na sabihin na walang scripted na game sa PBA, di ba? Kasi if we think about it, of course, logically, dapat walang scripted na game, di ba? Sa isang professional basketball league, di ba? Dapat yan talaga nagko-compete for the championship, di ba? Pero of course, yun na nga, pino-point out nga natin, ni-imply natin na mayroong ganun, di ba? Now, ang finokus ng Alex, sabi niya, walang scripted, basta kalaro daw Ginebra. Paano pag ibang kalaro, may scripted, di ba? Makapaisip ka ng ganun. Pero pwede rin naman talaga na, of course, yung angulo lang kasi ni Alex, doon lang siya nakatingin, di ba? Pero pwede rin naman talagang wala siya nakita yung scripted, di ba? Pero overall, di ba, just reading between the lines, pwedeng ini-imply niya rin, in a way, indirectly, na merong scripted, pero hindi nga lang Ginebra, San Miguel. Now, ito na nga po yung suggestion natin for Northport at saka Reynosa. Northport muna, Navarro, 4-2 and Chris Ross. So, of course, we are anticipating them, or we are looking at them as a serious team. So, sa akin kasi parang okay na yung trio ng Tolentino, Munzon, sa Kid Flores. So, pwede na rin give up yung Navarro, diba? Get this veteran point guard in Chris Ross, kabola. And then this veteran giant, diba? I think then that will have a core 5 ng Ross, Munzon, Tolentino, Flores, Tautua. And I think that is already a very, very good 5, kabola, that can actually carry them to a championship. So, palagi ko lang naman. Sa Reynosa naman, Bo Belga for the best first round pick available. So of course, Belga is a legend, diba, na Reynosa. Very, very popular po yan na player kabola. Paborito ng madami pong Pinoy. Pero, diba, kung ikaw si Reynosa, of course, letting him retire will be, in a way, a good sign for the franchise. Pero pwede mo rin talaga i-maximize yan, Diba? Very popular pa rin. He's still playing very well, diba? How about trading him for a first round pick, diba? That first round pick that they need, kabola, that first round pick that fits their timeline better kasi they're more of a future team, diba? So, I think Reynosa should consider this. Kung baka sa palagi mo, anong dapat gawin ng dalawang team na to? Comment na po sa baba.